pa rin natin maalis ang Frostbane? Cedric, salamat sa iyong solar body. Nabuhay ako sa lahat ng mga taon na ito. Kung hindi, matagal na sana akong namatay. Sayang lang at hindi ka marunong mag-cultivate. Bumukas ang Heavenly Eye at bumalik ang aking kaluluwa. Pagkatapos ng 90,000 na buhay, sa wakas nagtagumpay ako. Ano ang nangyayari? Shinira mula sa Lunaris sect. Sa buhay na ito, ang aking kaluluwa ay sinelyuhan at ang aking cultivation ay nawasak. Siya ang nagligtas sa akin. Pagbati, aking binibini. Pagbati, Master Prime. May balita ba kamakailan tungkol sa ang pinakamataas na Heaven Rank mission? Wala pa itong kumukuha. Master Prin, hinanap mo na si Cedric sa loob ng 1 siglo. Noon, dinala mo pabalik ang walang kwentang lalaki mula sa Forsaken Land dahil lang pareho ang pangalan. Hindi ko maintindihan kung sino siya para pumunta ka sa ganitong kalayuan. Noong panahong iyon, pumasok ako sa Netherrealm. Huwag! Tulungan mo ako. Hindi, tigil. Iligtas mo ako. Hindi! Ano ang pangalan mo? Ako si Cedric Lorne. Cedric Lorne? Kung hindi dahil sa kanya, mamamatay na sana ako sa Netherrealm. Naiintindihan ko. Pero Cedric, Nira, halika at makipagkita sa akin. Cedric? Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang sumugod sa bulwagan ng konseho nang wala ang pahintulot ko? Noong una, naglakbay ako sa lahat ng antas ng langit at impyerno. Bakit hindi ako maaaring pumasok sa isang simpleng bulwagan ng konseho? Walang galang. Kayo dalawa, umatras. Pinapatawad lang kita dahil sirang-sira ang iyong kaluluwa. Umalis ka na ngayon. Ngunit kung maglakas loob kang sumugod muli, hindi ako magiging maawain. Kalimutan mo na iyan. Dumating ako upang lutasin ang kapalaran na nagtatali sa atin. Iniligtas mo ako sa buhay na ito. Ang utang na ito, babayaran ko ito ng buo. Master Prime, kalokohan ang sinasabi niya. Nabaliw na ba siya? Bibigyan kita ng 3 hiling. Kahit ang pagpapanumbalik ng laman sa buto o pagbuhay sa patay, ay kaya ko. Tama na. Alam na alam ko ang iyong pinagmulan. Kung ikaw ay tunay na napakalakas, bakit ka itinapon sa Forsaken Land noon? Iyon ay dahil hindi pa ako nagising. Ngayon, sa pagpanumbalik ng aking kaluluwa, lumalakad ako kung saan ko gusto. Ang Forsaken Land ay walang kadena para sa akin. Nakakaloka. Puro salita, walang patunay. Kung nais mong bayaran ang iyong utang, kumpletuhin ang misyon ng Lunaris sect na Heaven Rank ngayon. Selene, tama na. Cedric, dito ito nagtatapos. Huwag mong gawin ito muli. Umalis ka na at huwag nang bumalik. Heaven rank na misyon? Ilang siglo na ang nakalipas at wala pa rin tumatanggap. Napakahirap lang talaga. Tama yan. Sino kaya ang makakagawa? Tinatanggap ko ang 9 na baitang. Misyon ng Mystic Rank. Ika-9 na baitang. Mystic Rank na misyon. Hulihin ang 4 na baitang na halimaw. Flame Direwolf. Kinuha ni Silas ang misyon ng Mystic Rank.
Ang isang ika-4 na baitang na halimaw ay maihahambing sa isang makapangyarihang Golden Core Cultivator. Narinig ko na si Silas ay nasa Golden Core stage. Mukhang, totoo nga. Si Silas ay kagaya pa rin ng dati. Misyon lang naman ito ng Mystic Rank. Hindi na kailangan mag-ingay. Dapat kayong lahat ay mag-focus sa paglinang. At tumigil sa katamaran. Tama ka, Silas. Kung magagawa mo ito, walang duda na ikaw ay magiging ang piniling tagapagmana ng sekta. Minsang sinabi ni Master Prin na ang pagkumpleto ng isang heaven rank na misyon ay gagawin kang isang elder na maaaring pakasalan ang saintess. Ang mga nakatapos ng earth rank ay pagkakalooban ng titulong piniling tagapagmana. Kahit ang pagkumpleto ng isang mystic rank na misyon ay nagbibigay ng karapatang makipagkompetensya para sa titulong iyon. Ngunit sa buong sekta, natatakot ako na tanging si Silas ang makakakumpleto ng isang mystic rank na misyon. Walang duda na si Silas ay makakakuha ng titulo. Siyempre naman. Sa totoo lang, itong Mystic Rank na misyon ay hindi naman ganoon kahirap. Hanggat ibibigay mo ang lahat, ito ay sulit na subukan. Nasaan ang Heaven Rank na misyon? Nandito ako para sa isang misyon. Teka, sino siya? Sino itong bastos? Sino ka? Nakakapal ang mukha mo para tanggapin ang isang Mystic Rank na misyon? Isang Mystic Rank na misyon? Mali pala ang lugar na ito. Masyadong madali ang mga Mystic Rank na misyon. Nandito ako para sa Heaven Rank na misyon. Sino itong batang ito? Ang yabang niya. Hindi ba ito yung lalaki na dinala ni Master Prin, si Cedric? Narinig ko na mayroon siyang naninirahan sa pangunahing tuktok sa lahat ng mga taong ito dahil sa kanyang kakaibang pangangatawan. Gayunpaman, kahit totoo iyon, wala siyang kwenta na hindi marunong maglinang. Ako lang sa buong Lunary Sect ang may tapang na kunin ang Mystic Rank na misyong ito. At sinasabi mo na napakadali? Mukhang ang sektang ito puro pakitang tao lang. Ano ang ipinagmamalaki sa isang simpleng Mystic Rank na misyon? Ang iyong paglinang ay maaaring mahina, ngunit ang yabang mo ay tiyak na hindi. Alam mo ba kung sino ako? Ikaw? Kailangan ko bang malaman kung sino ka? Ang kapal ngang muka. Nagtataka ako kung anong misyon. Ang makukumpleto mo. Ang mga heaven rank na misyong ito ay nandito ng 100 taon, hindi ginalaw, kahit ang mga nakatatanda ng sektang ito ay hindi ginalaw ang mga ito. Isang lumpo na tulad mo na hindi marunong maglinang ay dapat kalimutan na lang iyon. Tama iyan. Ang mga heaven rank na misyon ay may 9 na antas, kung saan ang una ay pinakamahirap. Ngunit kahit ganoon, wala ni isang tao dito ang kailanman nakakumpleto kahit ang pinakamadali. Para sa akin, ang taong ito ay naghahanap lang ng atensyon. Oh, Hindi nakakumpleto kahit isa. Pumasok sa Heaven's Edge at kunin ang Tiger Heart. Hanapin ang tunay na may-ari ng espada. Isang lalaking nagngangalang Cedric. Siya ay may parehong pangalan sa akin? Ano? Natatakot ka? Natatakot? Sa buong langit at lupa, hindi ko pa naranasan ang takot. Tungkol sa misyong Heaven Rank na ito, kukunin ko ito. Ang misyong Heaven Rank ay tinanggap. Tumunog ang Heavenly Bell. Imposible. Talagang tinanggap niya ito. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Walang sino man sa sekta ang tumanggap ng isang 9 na antas na misyong heaven rank sa halos isang siglo. kung talagang makumpleto niya ito, gagawin siyang elder at pakasalan ng saintess, maging ang chosen heir, ay magiging mas mababa sa kanya. Isang 9 na antas na misyong Heaven Rank lang. Ano naman ang malaki doon? Ang gayong misyon ay talagang wala lang. Ngunit ito ay mas mataas pa sa iyong 9 na antas na misyong Mystic Rank. Tumahimik ka. Huwag kang magmayabang agad. Ito ay hindi lang isang karaniwang misyon. Paano mo, basura na hindi marunong maglinang, makukuha ang Serpent Pearl mula sa Heaven's Edge? Tingnan natin kung paano mo gagawin iyon. Isa lang itong mahabang ahas. Ano ang dapat katakutan? Sa totoo lang, isang simpleng 9 na antas na misyong Heaven Rank ay hindi man lang katumbas ng aking personal na atensyon. Ano ito? Nagsisisi ka na ba? Iniisip ko kung ako ay kikilos, mas mabuti pang gawin itong kapakipakinabang. Ano ang sinasabi mo? Tinatanggap ko ang lahat ng misyon. 9 na antas na misyong Heaven Rank. 8 antas. 7 antas na misyong Heaven Rank. Nabaliw na siya. Walang sino man sa sekta ang tumanggap ng mga misyong katulad nito sa loob ng 100 taon.
Tinanggap niya ang misyong pang-8 na Heaven Rank, at ang pang-7 maging ang pang-1. Kunin ang Serpent Pearl at Tiger Heart. Pagkatapos ay pumasok sa Heaven's Edge at tawirin ng Northern Sea. Ang mga gawaing ito ay talagang imposible. Sino ba talaga si Cedric? Tinatanggap ko. Bobo, ang mga misyong Heaven Rank ay hindi katulad ng iba. Kapag tinanggap, nagbubuklod ito sa tadhana. Kahit pagsisihan mo ngayon, huli na ang lahat. Di. Sino ang nagsabing nagsisisi ako? Oh, ang galing ng tiwala mo. Kung gayon, paano kung magpustahan tayo? Wala akong interes na mang-api ng mga baguhan tulad mo. Tigil! Natatakot ka ba? Tama, kung natatakot ka, tumigil ka sa pagpapanggap. Ang walang hiya. Si Silas ay malinaw na malapit ng tumanggap ng mga misyon, ngunit inagaw mo ang mga ito para lang mabigo. Ibinabagsak mo siya ng kusa. Tama? Bibigyan kita ng pagkakataon. Ano ang gusto mong pusta? Kung makumpleto mo ang misyon, ibibigay ko sa iyo isang kahilingan. Ngunit kung mabigo ka, puputulin mo ang sarili mong meridians, yuyuko sa harap ko, at aalis sa sekta ng tuluyan. Sang-ayon. Kayo, ang iba pa, manatili rito. Babalik ako agad. Cedric, malas mo. Gilid ng langit. Liam, ang formasyong ito ba makakahawak sa ahas? Siyempre, ito ang lihim na teknik ng ating sekta. Kahit isang ascension stage, na cultivator ay mamamatay. Kapag nasa loob, pabayaan ang isang soul core. Pero narinig ko na ang ahas ay isang ikasiyam na baitang na demonyong halimaw. Natatakot ako. Ano naman, lahat tayo ay nasa soul core stage. Sa tulong ng formasyon ni Liam, ang ahas ay hindi nabanta. Sino yan? Inaakit natin ang ahas dito. Ginoo, kailangan naming umalis kaagad. Hoy, ikaw! Mapanganib ang lugar na ito. Mangyaring lumayo. Uy, bata, umalis ka. Kung sirain mo ito para sa atin, sisiguraduhin namin na pagsisihan mo. Pagsisihan? Sa iyong walang kwentang kakayahan? Mag-ingat o mauuwi ka sa pagkawala higit pa sa iyong biktima? Ikaw, gusto mo ng mahirap na paraan ha? Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ang iyong hiling. Tingnan, lumalabas na ang ahas. Bilisan mo, i-activate ang formasyon. Pero nasa loob pa rin ng taong iyon. Dapat ba? Huwag mo siyang pansinin. Dahil tumanggi siyang umalis, hayaan natin siyang manatili doon at magsilbing pain. Mabilis, simulan ang formasyon. Anong nangyayari? Mukhang minamaliit natin ang lakas ng ahas na ito. Nabiyak nito ang ating formasyon na parang walang anuman. Tahimik. Lihim ng ating sektang formasyon ay hindi madaling masira. Siya dapat. Kung hindi siya nakialam, hindi sana nakatakas ang ahas. Tama si Liam. Sumulpot siya nung ina-activate natin ito. Maaaring sinadya niya. Hoy, gago! Nagdulot ka sa amin ng perlas ng ahas ngayon. Mas mabuti pang bigyan mo kami ng paliwanag. Gumagalaw na ang nakatagong ahas at nanginginig ang mundo. Dumating na ang oras. Nagpapanggap ka pa rin? E di magpanggap ka pa. Paano nangyari ito? Sino siya? Pumunta ako ngayon para sa iyong perlas ng serpiente.
Ibibigay mo ba ito ng kusa? O kukunin ko ito sa pamamagitan ng puwersa? Paano ito nangyari? Umalis ka na. Walo pang misyon ang natitira. Ginoo, 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 sandali lang po. Ginoo, kunin mo po kami bilang inyong alagad. Hindi na ako tumatanggap ng mga alagad. Kalimutan mo na iyan. Inahon niya ang serpiente sa isang pitik ng kanyang manggas. Siya ay dapat na isang walang kapantay na nilalang. Kung matututo tayo sa kanya, baka tayo ay umakyat sa dakilang landas balang araw. Eksakto. Ito ay Ito ay Jade ng Lunaris. Siya ay mula sa sekta ng Lunaris. Bilis! Pumunta tayo sa sekta ng Lunaris at hanapin siya. Tara na! Halika, halika, pusta na kayo. Isang bato ng espiritu ang tayana. Si Cedric ay namatay na, sa gilid ng langit. 3 bato ng espiritu ang itataya ko, na hindi siya makakalabas, ng buhay mula sa sekta ng Lunaris. Relax. Kapag tinanggap ang isang misyong antas langit, ang tadhana ay nakatali rito. Kung matapos man niya ito o hindi, magkakaroon ng senyales dito. Ano itong ingay? Pagbati, Guru Prin! Ngayon lang, narinig ko ang kampana ng langit na biglang tumunog. May tumanggap ba ng isang misyong antas langit? Guru Prin, isang lalaking nagngangalang Cedric ang tumanggap nito ng basta-basta. Kaya, Ano ang sinabi mo, Cedric? Siya ba iyon? Nasaan siya ngayon? Master Prime, ang taong ito ay nagpakita ng tahasang kawalang galang at labis na mayabang. Kinuha niya ang lahat ng mga misyon na heaven rank. Akala ko ito ay magpapakumbaba sa kanya, kaya hindi ko siya pinigilan. Kalokohan. Si Cedric ay isang mortal lamang. Paano niya magagawa iyon? Kung may mangyari sa kanya, ikaw ba ang mananagot? Pumunta at hanapin si Cedric. Dalhin siya agad pabalik. Naunawaan. Teka, Master Prime. Ang ating sekta ay may mahigpit na patakaran. Kung ang isang heaven rank ay tinanggap, walang pagbabalik. Kung baluktutin natin ang mga patakaran para sa isang individual, paano tatanggapin ng iba iyon? Mangyaring isipin muli. Ang iyong punto ay wasto. Ngunit si Cedric ay hindi makapaglinang at wala rin siyang anumang pundasyon. Ang pagpapadala sa kanya sa mga misyong ito ay parang pagpapadala sa kanya sa kamatayan. Ngunit, Tama na. Nagdesisyon na ako. Zelene, umalis ka na. Tingnan, ano iyon? ang ikasiyam na baitang na heaven rank mission, pumasok sa Heaven's Edge at kunin ang Serpent Pearl, ay kumpleto na. Ano? Buisit, ang ikasiyam na baitang na heaven rank na mission ay natapos na. Tingnan! Ang ikawalong baitang ay tapos na. Tapos na ang misyon! Tapos na ang misyon! Ika-7 baitang, ika-6 na baitang, ika-5 baitang. Ito, lahat sila ay natapos na. Ang ikalawa hanggang ikasiyam na baitang na heaven rank mission ay natapos na. Paano naging posible iyon? Sino ba talaga si Cedric? Ang Heavenly Bell. Nabasag ang Heavenly Bell? Ano ba ang nangyari? 8 tugtog. Ibig sabihin natapos niya lahat ng heaven rank mission maliban sa una. Ilang mga lihim ang itinatago ni Cedric. Ano, hindi ako makapaniwala na ang lalakas ng taong ito. Nakumpleto niya ang 8 heaven rank mission ng sabay-sabay. Wala sa ating sekta ang may nagawa nito. Eksakto.
Sa ganitong bilis, hindi ba? Tatawagin siya ni Master Prin, na Chosen Heir. Tahimik! Sino ba si Cedric para sa kanya? Anong karapatan niya para maging Chosen Heir? Tiyak na gumamit siya ng daya. Ang Heaven Rank missions ba talagang sulit sa lahat ng gulo na ito? Cedric, paano ka nangahas bumalik? Bakit hindi ako babalik? Tama. Hindi ba tayo nagpustahan? Tama ba ako? Tama ba ako? Ikaw, sinabi mo na kapag natapos ko ang misyon, ako ang magpapasya kung ano ang gagawin sa'yo. Balak kong manatili sa Lunaris Sect ng ilang sandali. Kaya, sa panahong iyon, maglilingkod ka sa akin bilang aking nasasakupan. Sumasang-ayon ka ba? Walang galang! Alam mo ba kung sino ako? Karapat-dapat ka bang magkaroon ng katulad kong nasasakupan? Babaliin mo na ba ang iyong salita? Ikaw! Tama na. Cedric, ano ang nangyayari? Ipaliwanag mo ang iyong sarili. Ipaliwanag ang iyong sarili. Ipaliwanag? Ano ba talaga ang gusto mong ipaliwanag ko? Paano mo natapos ang mga misyong pang Heaven Rank? Cedric, kung hindi ka makapagbigay ng dahilan na makakapagbigay kasiyahan sa sekta ngayon, wala kaming choice kundi ang gawin ang batas ng sekta sa iyo. Hindi ko kailangang sabihin sa iyo kung paano ko natapos ang mga ito. Ang kailangan mong malaman ay natapos na ang mga misyon at ang gumawa niyon ay ako. Cedric, ikaw ay masyadong mayabang. Maaaring natapos ang mga misyon? Ngunit paano namin malalaman na ikaw ay ang gumawa ng mga ito? Ang mga misyong ito ay nakatali sa tadhana. Kung hindi ko natapos ang mga ito ng mag-isa, ang tadhana ay sana lumaban sa akin ngayon. Pero tingnan mo, nakakakita ka ba ng anumang senyales ng backlash? Ang sinasabi niya ay hindi mali. Totoo iyan. Talaga, kung siya ay nagsisinungaling tungkol sa paggawa ng misyon, sana siya ay nasira ng backlash. Baka gumamit ka ng daya para matapos ang mga ito. Siguro ikaw ay nanggulo sa tadhana? Hindi ako bumababa sa ganyang kahiya-hiyang taktika. Cedric, ang mga salita ay walang patunay. Sinasabi mong ginawa mo ito. Ipakita mo sa amin. Patunayan mo. Kung hindi, Ano ngayon? Ang pandaraya sa sekta ay isang malubhang pagkakasala. Kung hindi ka makapagbigay ng patunay, ang batas ng sekta ay dapat ipatupad. Dahil gusto mong makita ang patunay, ibibigay ko ang iyong hiling. Serpent Pair! Ito nga talaga ang Serpent Pair. Mission na may ranggong Heaven Rank, ikasyam na baitang. Kunin ang Serpent Pearl ng Heaven's Edge. Talagang, dinala niya ang Serpent Pearl pabalik. Ito nga ang Serpent Pearl. Pinatay mo ba talaga ang ahas na iyon? Wala akong pagnanais na magbuhos ng mas maraming dugo. Kusang loob na ibinigay ito ng ahas, kaya't pinatawad ko ang buhay nito. Ang galing ng biro! Kusang loob nitong ibinigay sa iyo ang Serpent Pearl, Cedric? Hindi ka man lang marunong magsinungaling ng may kredibilidad. Cedric, paano mo nakuha ang Serpent Pearl? Magsalita ka ng totoo, wala nang mga lihim. Sinabi ko na sa iyo, kusang loob itong ibinigay ng ahas sa akin. Kung maniwala ka man o hindi ay wala na sa akin. Master Prin, siya. Kalimutan mo na. Dahil nasa kanya ang Serpent Pearl, iyon lamang ay patunay na natapos niya ang misyon. Kung gayon, ang titulong Chosen Heir ay dapat mapunta kay... Master Prin, huwag! Ang titulo ay napakahalaga. Hindi natin maaaring ibigay ito sa isang tagalabas. Ngunit, natapos ni Cedric ang isang Heaven Rank mission. Ayon sa ating mga alituntunin, ang titulong Chosen Heir ay nararapat na gantimpala niya. Master Prin, kahit na nasa kanya si Cedric ang Serpent Pearl, yun ay walang patunay. Nakalimutan mo na ba? Siya ay walang kwentang basura. Paano makakapasok ang isang walang pagsasanay sa Heaven's Edge, harapin ang ahas at bumalik ng buhay? Pinaghihinalaan ko. May daya. Master Prin, may mungkahi ako upang mapatunayan ang katotohanan. Sige, magpatuloy ka. Kung si Cedric talagang natapos ang misyon, kung gayon ang kanyang talento ay hindi maaaring pangkaraniwan, hayaan siyang sumailalim sa isang pagsubok. Iyon ang magpapatunay kung siya ay tunay na may kakayahan. Mabuti. Cedric, kaya mo bang sumailalim sa pagsubok sa harap naming lahat? Ito lang ay isang spirit root test. Bakit hindi ako mangahas? Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Kung ganoon, ipapatawag ko ang dalawang nakatatanda ng sekta sila ang magsagawa ng pagsubok.
Master Prin, sandali. Ano na naman? Master Prin, kung si Cedric ay hindi makapagpakita ng Spirit Root, ito ay magpapatunay na, very day, hindi niya natapos ang misyon. Kaya, niloko niya tayong lahat at lubos kang niwalang galang, isang malaking pagkakasala. Ayon sa batas ng sekta, dapat siyang baliin ang mga paa at kamay at itiwalag. Oo, itiwalag siya sa sekta. Itiwalag siya. Itiwalag siya. Palayasin. Master Prin, nakatingin ang lahat. Hindi mo siya dapat paboran. Siya na nga. Hayaan mong sundin ang batas ng sekta. Salamat, Master Prin. Cedric, tingnan natin kung paano mo haharapin ang iyong wakas. Liam, bigla tayong dumating. Magagalit ba iyon sa taong iyon? Tama. Liam, ang taong iyon ay mas malakas sa atin. Kung galitin natin siya, natatakot ako. Uminahon ka. Ang Jade Pendant na iniwan niya ay isang pagsubok para sa atin. Kapag nakapasok na tayo sa Lunaris Sect, sumunod ka lang sa akin. Sino ang susubukan? Lumapit sa plataporma ngayon. Mga ugat ng espiritu ang pundasyon ng paglilinang. Ang termino mismo ay tumutukoy sa iyong martial spirit, physical core, at likas na istruktura ng buto. Kaya, iyon ang kapangyarihan ng dalawang matatanda. Hindi ka panipaniwala. Tingnan. Limang spirit roots ang lumitaw. Ang 5 spirit rings na ito ay kumakatawan sa 5 magkakaibang antas ng spirit roots. Kung mas mataas ang antas, mas malaki ang potensyal sa hinaharap. Bilang mga cultivator, parehong mahalaga ang espiritu at ang ugat. Ito ang martial spirit. Mayroong 5 pangunahing katangian at depende sa iyong espiritu, ito ang nagtatakda ng iyong landas ng paglaki at mga espesyal na kakayahan. Ngayong naintindihan na ninyong lahat, aanyayahan ko ang alagad na gustong subukan ang kanyang spirit root na lumapit. Matapos ang libu-libong siklo, ang sisidlang ito ay sa wakas karapat-dapat na dala ang aking martial spirit. Ngunit ang ugat na ito. Cedric, bakit ka nagdadalawang isip? Natatakot ka na ba ngayon? Natatakot? Nag-aalala lang ako na ang mga kayamanan ng inyong mortal realm ay hindi makakaligtas sa aking spirit root. Kapalmux. Pigilan mo ang iyong dila. Itong ikasyam na baitang na spirit stone ay ginawa at pino mula sa isang meteorite ore. Sinusukat nito ang lahat ng spirit roots at martial spirits. Paano ito hindi makakayanan ka? Sa tingin ko, nag-iimbento lang siya ng mga dahilan. Ang talunan na ito ay may pangit na spirit root. Tama si Silas. Kung si Cedric ay isang bihirang henyo, bakit wala pang nakarinig sa kanya hanggang ngayon? Sa tingin ko si Cedric ay wala kahit isang unang baitang na spirit root. Pabayaan ang isang martial spirit. Mga walang kwenta at mangmang na nilalang. Dahil gusto ninyong makita, sige, manood kayo ng mabuti. Master Prin, si Cedric ay talagang walang kwenta. Ano ang punto ng pagsubok sa kanya? Master Prin, walang silbi si Cedric. Ano ang punto ng pagsubok sa kanya? Alam ko na kung ano ang kanyang kakayahan. Pero, natapos niya ang isang heaven rank na misyon. Siguro. Tingnan. Kumikinang ito. Ito. Kumikinang nga, pero wala kahit isang spirit ring. Cedric, talaga kang walang kwenta. Alam ko na. Paano siya makakatapos ng heaven rank na misyon? Ang delusional. Mukhang kung hindi gagamitin ang aking martial spirit, ang pinakamahusay na kaya ng katawan na ito ay isang first grade spirit root. Mukhang talaga siyang mortal lang. Kaya may ibang na dapat nakatapos ng misyon para sa kanya. Niloko ni Cedric ang sekta. Ayon sa batas, dapat siyang boldehin. Tama, palayasin siya.
Palayasin siya. Palayasin siya. Sino ang nagsabing wala akong spirit root? Cedric, ikaw ay. Nagmamatigas pa? Tapos na ang pagsubok at bumagsak ka. Hindi mo iyon maintindihan. Wala akong interes na makipagtalo sa mga ignorante tulad mo. Ikaw! Cedric, ang mga resulta ng pagsubok ay malinaw sa lahat. Walang saysay ang pagtanggi. Mula ngayon, ikaw ay makukulong sa Reflection Cliff. Ang iyong parusa ay pagpapasyahan sa tamang panahon. Guro Prin, mapanganib ang karakter ng lalaking ito. Ayon sa batas, dapat siyang paalisin. Bakit? Tama na. Nagdesisyon na ako. Dito nagtatapos ang usapang ito. Walang sino man ang magsasalita tungkol dito muli. Lahat umalis na kayo. Hindi pa tapos ang pagsusulit. Ang paghatol ngayon ay maaga pa. Cedric, siguro Prin ay tinutulungan ka. Tama na. Manahimik. Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo. Maaaring tinulungan mo ako sa buhay na ito, kaya titiisin kita sa ngayon. Cedric, lumalampas ka na. Sinasabi mong magbabayad ka sa kabutihang loob. Ito ba ang iyong konsepto ng pasasalamat? Tama ka. Dapat kong gawin iyon ng taos-puso. Dahil natapos ko ang mga misyon ng Antas Langit, maaari ko ring ipakita sa iyo ang lubos na patunay. Dahil gusto mong makita ang aking kakayahan, tingnang mabuti, kung gayon. Batas ng langit. Anyong lupa. Tingnan. Ano yon? Anong nangyayari? Mayroon siyang mga singsing ng espiritu. Hindi lang si Cedric ay may espiritu ng Marshall, kundi mayroon ding mga singsing ng espiritu. Humanoid na espiritu ng Marshall. 12 na singsing ng espiritu. Ano ito sa mundo? Cedric, sino ka ba talaga? Paano nangyari iyon? 9 na spirit rings ang maximum, pero 12? Hindi pa ako nakakita ng ganito. Diyos ko, ito ay isang himala, hindi pa nakikita sa buong mundo. Mamatay na ako ngayon. Walang pagsisisi. Alam ko na hindi kayang tiisin ng Spirit Stone. Ang Spirit Stone ay nasira. Ikaw ba? Masaya ka na? Paano nangyari iyon? Imposible iyan. Walang paraan. May isang tao na maaaring magkaroon ng ganyang spirit root. Dapat niloko mo. Kung hindi, paano napakalakas na kayamanan ay masira? Tama. Dapat niloko niya ito. Sinabi ko na sa iyo, ang iyong mga mortal na kayamanan hindi kayang tiisin ang aking spirit root. Walang katotohanan! 9 Veil Stone ay ang pinakamahalagang kayamanan ng Lunaris Sect sa gradong kayamanan. Paano ito hindi makatiis sa iyong mababang uri na spirit root? Master Prime, malakas ka at ikaw ay may 7th grade spirit root. Tungkol sa 9th grade, hindi pa naririnig. Paano ang basurang ito ay may 12th grade spirit root? Maliwanag na, ito ay walang katuturan. Master Prin, ang sinasabi ni Silas may katuturan. Ang 12 spirit rings na iyon ay nagpapahiwatig na si Cedric ay 12th grade. Sa buong kasaysayan, hindi kailanman nangyari iyon. Cedric, isantabi muna natin ang iyong spirit root sa ngayon. Ano ang humanoid na iyon, martial spirit? Yan ay isang mundong pagpapakita. Kayo mga mortal ay hindi kailanman malilinang iyan.
Kahit ipaliwanag ko ang paraan, hindi ninyo ito mauunawaan. Tahimik. Ang pagpapakitang iyan ay para lamang sa mga Diyos ng itaas na kaharian. Paano mo iyan makakamit? Tunay nga, sabi ng alamat, na ang pagpapakitang iyan ay lumalampas sa 3 kaharian at lumalampas sa 5 elemento. Tanging ang nakatayo sa ibabaw ng lahat ng nilikha at isang walang kapantay na dalubhasa ang marunong gumawa niyan. At ano ang dahilan, kaya sigurado ka, na hindi ako iyong walang kapantay na dalubhasa? Ikaw? Isang walang kapantay na dalubhasa? Ikaw ay isa lang mapagkunwaring talunan na walang spirit root. Sino ang nagsabing hindi siya isang walang kapantay na dalubhasa? Si Liam, ang batang master ng Stormveil Sect. Ang Stormveil Sect ay ang nangungunang sekte sa Northam. Bakit siya narito sa Lunaris Sect? Iyan ang Snowcloud Palace's Saintess, Sylvia. At saka, ang batang master ng Spirit Blade, si Caden. Lahat sila ay mula sa pinakamalalaking kapangyarihan ng Northam. Bakit sila narito? Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Master Dawson, sinabi ko na si Cedric ay isang talunan. Sabihin mo ulit? Sinabi ko na si Cedric ay isang. Ano? Sinasabi kong siya ay. Si Silas ay nagsalita nang wala sa oras. Patawarin mo siya, Master Dawson. Dumating kami nang hindi nagpaalam. Patawarin mo kami sa aming panghihimasok. Sage, tanggapin mo kami. Bilang iyong mga alagad, Tinutukoy mo si Cedric bilang Sage? Master Prin, ano ang nangyayari? Bakit sila? Master Dawson, ikaw ba ay nagkamali? Paano itong walang kwentang tao maaaring maging ang dalubhasa na sinasabi mo? Walang galang. Ang kapal ng mukha mong maging bastos. Naghahanap ka ng kamatayan. Hindi ako naniniwala na nakita dati. Ito ang payo. Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Sage, hindi mo kami naaalala? Sa Heaven's Edge. Sylvia, sa tingin ko ay ayaw niyang ihayag ang kanyang pagkakakilanlan dito. Ang Lunaris Sect ay malamang hindi pa rin alam kung sino ang kanilang tinatago. May mga dahilan siya upang magtago sa isang hindi importanteng sekta. Kung tunay nating ninanais na maging kanyang mga alagad, hindi natin dapat gambalain ang kanyang mga plano. Tingnan ang malaking larawan. Naiintindihan. Sir, patawarin mo kami. Masyado kaming nagmadali sa paghabol at napagkamalan ka naming iba. Pakiusap, huwag mo itong dibdibin. Ayos lang. Master Dawson, kita mo? Walang paraan na siya ay ang tinutukoy mo. Humingi ba ako ng opinyon mo? At sino ka para magsalita ng walang pakundangan dito? Master Dawson, binanggit ng Snowcloud Palace ang Heaven's Edge kanina. Nandoon ka ba? Siyempre. Nandoon ba tayo o hindi? Tayo ba ay naroroon? O hindi? Hindi mo ba alam kung nakapunta ka na doon dati? Bakit mo ako tinatanong? Liam, si Sage ay tila nagpapahiwatig ng isang bagay. Ano ang dapat nating gawin? Master Prine, kami ay talagang nakapunta sa Heaven's Edge. Kaya naman bigla silang pumunta rito. Ito ay dahil si Cedric ay nang insulto sa kanila sa Heaven's Edge. Naiintindihan ko. Cedric, iginigit mo pa ba na nakuha mo ang Serpent Pearl kahit ngayon? Bakit hindi? Pumunta sila rito para hanapin ka, ngunit nagsisinungaling ka pa rin. Master Dawson, maaari ko bang itanong kung ang lalaking ito ay nagnakaw ng perlas mula sa iyo sa Heaven's Edge? Ano itong kalokohan? Anong perlas? Wala kaming alam tungkol diyan. Tama. Hindi pa kami nakakita ng anumang perlas. Wala kaming alam. Master Dawson, Master Leorin, huwag kayong mag-alala. Ang Lunaris Sect ay hindi kailanman kakampi sa ating sarili sa mga bagay na tulad nito. Ang magnanakaw ay magnanakaw. Ang Lunaris Sect ay magbibigay sa inyo ng isang kasiyasyang sagot. Ang taong iyon ba ay hindi naiintindihan tayo? Liam, may mali yata dito. Huwag kang mag-alala. Kumalma ka. Ito ay dapat na isang pagsubok mula kay Sage sa atin. Serpent Pearl man o hindi, ito ay mga material na bagay lamang. Tuloy na tayo. Kalimutan mo na? Pero, Dahil si Master Dawson ay hindi kailanman nakita ang perlas.
kaya't hayaan na natin. Naiwan ito kung ano ito. Cedric, gaano pa karami ang itinago mo sa akin? Hayden? Ang Lunaris sect ay talagang mapalad. Nakuha mo ang Serpent Pearl. Hayden, anong ginagawa mo dito? Matagal na panahon. Miss Prin, miss na miss kita araw-araw. Cooper Sect? Sila ang mga tao ni Hailey? Liam, mukhang si Sage ay hindi gusto ang Cooper sect. Dapat ba tayo? Sundan mo ako. Liam, bakit ka nandito? Ang batang master ng Stormfell sect, Master Smith, ikinagagalak kitang makilala. Master Dawson, ito ay pribadong bagay sa pagitan ko at ng Lunaris sect. Mangyaring huwag makialam sa aming usapin. Dahil ito ay pribadong bagay, hindi kami makikialam. Salamat kung gayon. Master Prin, hindi ako magkukubli. Magiging tapat ako. Nandito ako para sa Lightning Sword. Ang espadang yon ay tinatawag na Lightning? Bakit ang pangalang ito? Ay pamilyar? Hayden, sinabi ko na sa iyo dati na huwag habulin ito. Nandito ka ba upang magdeklara ng digmaan laban sa Lunaris sect? Wala akong pakialam kung ganoon ang kailangan. Nandito ako sa utos ni Lady Cooper ng mataas na kaharian upang kunin ang espada. Wala kang pagpipilian kundi ibigay ito. Liam, ano ngayon? Mula sa ekspresyon ni Sage, marahil. Nira, ibigay na ang espada. Sandali. Teka, Guro Dawson, hindi ba sinabi mo na hindi ka nasasali? naalala ko lang na ang Lunaris sect ay kakampi ng Stormveil sect. Bilang batang master ng Stormveil sect, hindi ako pwedeng walang gawin, di ba? Paano naman? Ang dalawa pa? Tama, kakakampi ko lang ngayon sa Lunaris sect. Nandito ako para pag-usapan ito sa kanila. Ikaw? Lahat. Nandito ako sa ngalan ni Lady Cooper upang kunin ang espada. Hindi ka ba? Natatakot na masaktan si Lady Cooper. Lady Cooper. Tinutukoy mo ba si Hailey? Tumahimik ka. Paano mo nagawa banggitin ang pangalan niya? Kung mas pinipigilan nila ako, mas gagawin ko ito. Ano bang magagawa mo? Hayden, tama na. Espada ng Kidlat ay sagradong relikya ng Lunaris sect. Hindi namin ibibigay kahit kanino. Dahil sinasabi mong galing ka dahil sa utos, kaya magkakaroon ka ng dalawang pagpipilian ngayon. Lady Cooper, pumunta ka rito at patayin kaming lahat. Lalaban kami hanggang kamatayan. Hindi kami susuko. Laban hanggang kamatayan. Guro Prin, hindi na kailangan yan. Bakit hindi tayo magpustahan? Bawat isa ay magpapadala ng aming mga alagad para sa 3 yugto ng laban. Kung ang Lunaris sect ay manalo kahit isang beses, panalo kayo. Laban tayo kung gusto mo. Hindi kailangang matakot sa Cooper sect. Hayden, bakit mo naman akala na tatanggapin ko ang taya mo? Dahil dito, Pag-aari iyon ng aking master. Bakit nasa iyo iyan? hindi mo kailangang malaman. Tatanungin kita ulit, tatanggapin mo ba ang taya? Kung manalo ka, ibibigay ko ito sa iyo. Bakit tayo dapat matakot sa Cooper sect? Palagi kang nag-aalangan at nagdududa. Paano ka magtatagumpay sa ganyang ugali? Cedric, tumahimik ka. Ano ba ang alam mo? Ang nakababatang henerasyon ng Cooper sect ay puno ng mga talento. Lalo na si Sam. Napakalakas niya. Pero ang Lunaris sect, Tama na. Tama si Cedric. Bilang isang cultivator, hindi tayo dapat mag-alinlangan. Tatanggapin ko ang taya. Si Master Dawson, ito ay isang hamon sa pagitan ng mga kabataan. Kayo ay hindi maaaring makialam, tama? Liam, ano ngayon? huwag kang mag-alala. Dahil nandyan si Sage, wala silang magagawa. Dahil tinanggap ni Master Prin ang iyong taya, kami ay hindi makikialam. Mabuti. Clara, subukan mo ang kapangyarihan ng Lunaris. Oo, Master. Sam, hindi ka ba lalaban?
Wala lang sila. Hindi sila karapat-dapat sa akin. Ang alipin ko ay sapat na para talunin ang buong Lunaris sect. Nakakatuwa. Tama siya. Mayroon siyang malakas at matatag na hakbang. Walang sinuman sa Lunaris ang makakatalo sa kanya. Cedric, pinababa mo ang ating moral at pinupuri ang ating kaaway. Ano ba ang ginagawa mo? Tama na. Mike, ikaw na. Opo. Hindi sapat ang isa. Paano kung sumama ako sa kanya? Ang tagumpay sa unang round ay pag-aari ng Cooper Sect. Yan lang ba ang kaya ng Lunaris? Guro, sobra na sila. Gusto kong magboluntaryo. Sige, malakas siya. Mag-ingat ka. Salamat sa iyong pag-aalala. Naglakas loob kayong maliitin kami. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Good luck, Silas. Talunin siya. Good luck! Talunin siya! Patayin siya! Ipaghihiganti ko ang Lunaris. Cedric, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa iyong kamangmangan. Kalokohan. Kung hindi ko siya matatalo, kaya mo ba? Sino ka ba? Pumapayag ka bang? May mantas kay Silas. Walang hiya. Makikipaglaban ka ba? Oo, syempre. Ipapalabas kita na gumagapang mula sa entablado sa 3 galaw. Guro, sa tingin mo mananalo ba si Silas? Halos magkapantay ang lakas nila. Ang ice plate ni Silas ay isang antas 5 sandata. Malamang na manalo siya. Mga kasangkapan lang ang sandata. Masyadong nagmamadali si Silas. Hindi siya tatagal ng 3 galaw sa ganitong ugali. Cedric, 10 taon kang nasa Lunaris. Bakit mo gustong matalo tayo? Sinasabi ko lang ang totoo. Panoorin mo lang. Paano nangyari iyon? Silas, ayos ka lang ba? Paano mo naharangan iyong welga? Bastos kang hangal. Akala mo matatalo mo si Clara gamit ang mahihina mong galaw? Ha? Natalo, si Silas. Tama ang hula mo. Talaga bang natalo si Silas? Oh, hindi. Pati si Silas natalo. Sino sa Lunaris ang makakatalo sa kanya? Mahina ba lahat sa Lunaris? Hindi nyo man lang matalo ang aming alila? Guro, ako na. Sam, iniinsulto mo kami pa ulit-ulit. Akala mo ba patay na kaming lahat? Ginang Zelene. Sige. Binibining Ren, makikipaglaban? Kung ganoon, Clara, bumalik ka. Si Sam ay maaaring isang babaero, pero nasa yugto ng kaluluwa siya. Ang santa ng Lunaris, baka hindi siya makatalo sa kanya. Hindi naman sigurado. Itong ginang hindi maihahambing sa mga tulad ni Silas. Panoorin mo lang. Pitong tiklop na hakbang? Sa palagay ko, matatalo si Ginang Zelene. Hey! Siya ay isang soul core mandirigma! Sa loob ng Lunaris, tanging siguro. Ang makatalo kay Ginang Zelene, pakatapang mong sabihing, matatalo siya. Cedric, tumigil ka sa pagsasalita. Siya ang aking direktang disipulo. Pinag-aralan niya ang teknikang yelo. Alam ko ang kakayahan niya. Hindi siya katapat ni Sam. Ang teknikang yelo ng Lunaris ay itinuturing na malakas. Pero may mga pagkakamali sa kanyang galaw at hindi kumpleto. Paano siya mananalo? Tumigil ka sa pagsasalita.
Hindi ka naniniwala sa akin? Hayaan mong magtanong ako. Kapag ang iyong enerhiya ay dumadaan sa iyo, sa tuwing aabot ito sa iyong ubod, sa sentido at pulso, tumitigil ba ito sandali at makaramdam ng sobrang kati? Paano mo nalaman? Ang sining ng yelo ay ipinamana mula sa tagapagtatag ng Lunaris. Ito ay ganito na mahigit 1,000 taon. Paano ito magiging mali? Tama ba ito dahil lagi na lang ganoon? Tingnan. Si Senyora Selen ay nananalo. Siya ba? Paano nangyari iyon? Binibining Ren, ang suntok na ito ay medyo uhaw sa dugo. Ikaw. Binibining Ren, ang bango mo. Manya, Hindi ka katapat ko. Tanggapin mo ang pagkatalo. O hindi ko masisiguro ang kaligtasan mo. Kung aksidente kitang masaktan, masama ang loob ko. Kung ikaw ay 3% mas mabilis at 2 pulgadang mas mababa sa suntok na iyon, baka hindi niya ito maharangan. Cedric, tumahimik ka. Hindi mo kailangang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Cedric, mas mabuti pang umasta ka ng maayos. Bobo ka na walang ugat ng espiritu. Wala kang lugar para magsalita dito. Ang 7 hakbang na Martsa ay binubuo ng 7 sunod-sunod na hakbang. Kailangan mo lang pansinin ang kanyang unang hakbang at mananalo ka. Kung hindi, matatalo ka. Tumahimik ka. Sino siya? Madali niyang natagpuan ang ating kahinaan? Cedric, ang Lunaris ngayon ay nakaharap sa ating kaaway. Kailangan mo bang gambalain ako? Sinabi ko na sa iyo ang kanilang kahinaan. Kung ano ang gagawin mo doon ay nasa iyo. Huwag mo itong patagalin. Tapusin ito ng mabilis. Tatapusin kita sa isang hampas. Sige, wala nang ibang pagpipilian. Ang unang hakbang. Ay, narito! Tama si Cedric. Paano nangyari iyon? Paano mo nalaman? Talagang makapangyarihan si Sage. Nakuha niya ito ng napakadali. Peste. Lady Zelena, Magingat. Master Pren, ano ang ibig sabihin niya? Natalo ka na. Sinubukan mo ang sumalakay ng patago. Sobra na iyan. Hindi ako natalo. Kung hindi dahil sa tangang iyan, paano niya malalaman ang ating kahinaan? Natalo ka na. Gusto mong sirain ang kasunduan mo? Ayon sa sinasabi mo, pwede ko ring sabihin kay Sam ni Lady Zelene kahinaan? Sa ganoong sitwasyon, paano ito patas? Ang round na ito ay hindi binilang. Susunod na round, gusto kong lumaban. Sa kanya, gusto mo bang hamunin? Gusto mo akong labanan? Oh, hindi ka ba ring bahagi ng Lunaris? Bakit, maliban kung hindi ka nangangahas? Bakit hindi? Hindi. Si Cedric ay isang mahinang maliit na tanga. Kung lalaban siya, mas mabuti pang umami na lang tayo ng pagkatalo. Tama, kahit gaano kaina, ang Lunaris, walang dahilan para palabanin siya. Kahit na ang Lunaris ay kailangang matalo, hindi namin hahayaang pumatawan sa amin ng isang tanga at ipahiya kami. Ano ang nagpaisip sa iyo na matatalo ako? Ikaw? Ikaw ay isang mortal na hindi marunong maglinang. Kung manalo ka, luluhod ako at hihingi ng paumanhin ng 100 beses. Si Deal Nay. Cedric, huwag kang maging hangal. Mortal ka lang. Hangal? Kung hindi ko sinabi sa iyo ang kanilang kahinaan, natalo ka sana. Ikaw ang naging hangal. Cedric, alam ko gusto mong tumulong, pero hindi ka maaaring sumali sa labanang ito. Tinatanggap ko ang iyong katapatan. Umurong ka. Naira, hindi mo mapipigilan ang aking mga kilos. Sinabi ko bibigyan kita ng 3 hiling.
Natapos ko na lahat ng misyon ng Heaven Rank. Iyon ang una. Ngayon ay lalaban ako at poprotektahan ang sektang mahalagang relikya. Ito ang pangalawa. Mula ngayon, isa na lang ang utang ko sa iyong hiling. Pagkatapos noon, maghihiwalay na tayo. Lalaban ka ba? Kung masyado kang takot, ang round na ito ay magiging otomatikong pagkatalo para sa iyo. Dahil gusto mong lumaban, sasabayan kita. Hindi ko akalaing makikipaglaban si Sage. Sa tingin ko si Sam ay maghihirap ngayon. Cedric, bumalik ka rito! Ikaw ay mamahiya sa ating lahat! Bumaba. Cedric, kailangan mo bang patuloy na gawin ito? Bilisan mo at bumaba. Kung ako ang lalaban, matatalo kayong lahat. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo? Siyempre, Wala kang alam tungkol sa tunay na kapangyarihan ng Cooper Sect. Mamamatay ka. Kung kailangan naming matalo ngayon, tatanggapin ko. Ang Lightning Sword ay maaaring magaling. Ngunit, kasangkapan lamang iyon. Hindi ako magpapalit ng kasangkapan para sa buhay ng iba. Kahit hindi ka takot mamatay, gumugol ka na ng 1 dekada sa amin. Hindi ko isa sa panganib ang buhay mo para sa taya na ito. hindi ko inaasahan na siya ay mag-aalala tungkol sa buhay ng isang mortal. Master Prin, sa sandaling pumasok siya sa ring, wala nang atrasan. Wala siyang pagpipilian kundi lumaban ngayon. Hayden, huwag kang lumayo. Master Prin, okay lang kung magbago ka sa iyong salita. Umamin ka na lang natalo. Tigilan mo na ang kalokohan. Lunaris Sect. Teka. Bawal tumakas mula sa labanan bilang isang manlilinang. Sabi kong mananalo ako ito para sa iyo, kaya gagawin ko ito. Hintayin mo at makikita mo kung paano ko siya matatalo. Cedric maaaring may potensyal. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi pa siya sapat na gulang. Masyado siyang mayabang. Hindi naman. 12 singsing ng espiritu. Malakas ang kanyang espiritu ng labanan. Gusto kong makita kung gaano talaga siya kalakas. Guro, ano ang dapat naming gawin? Paano ba si Cedric makakatalo kay Sam? Kalimutan mo na. Wala tayong ibang pagpipilian. Kailangan nating magtiwala sa kanya ngayon. Cedric hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya. Inaasahan ko ang kanyang kamatayan. Hindi ka gumagamit ng sandata? Wala nang kailangan ng sandata laban sa iyo. Dahil gusto mong mamatay, tutulungan kitang mamatay. Liam, bakit hindi umaatake si Sage? Hindi mo alam? Tinuruan ako ng ama ko dati na patuyuin ang aking biktima bago sila bigyan ng isang nakamamatay na hampas. Ngunit, sa kapangyarihan ni Sage, bakit pa aabalahan iyon? Nasa ibang antas siya. Paano natin malalaman ang kanyang mga iniisip? Gaya ng inaasahan kay Liam, ang talino mo. Tingnan mo, aatake na si Sage. Ang iyong mga galaw parang pamilyar. Yan ba ang Dominion Spear? Paano mo nalaman ang teknik ng pamilya ko? Noong naglakbay ako sa mababang kaharian, tumulong ako sa isang tao na may pangalan na Dorian. Siya ang nag-invest ng teknik. Nakiusap siya sa akin na tulungan siya mamili ng pangalan. Kalokohan. Dorian ang aking ninuno. Ginamit niya ang buong buhay niya para mabuo ang teknik na ito mag-isa. Kung hindi siya lumuhod sa tabi ng bundok sa loob ng 3 taon, hindi ko siya tutulungan dahil sa awa. Kung hindi, ang ninuno mo wala man lang pagkakataon makita ako. Paano mo nagawang insultuhin ang ninuno ko? Mamatay ka! Masyado kang mahina. Hindi sapat ang accuracy. Tumahimik ka. Guro, ang talento ni Cedric baka mababa, pero naaalala niya bawat galaw na nakikita niya. Saan siya nanggaling? Si Cedric ba nagtago ng kanyang tunay na kapangyarihan? Pag-iwas lang ba ang alam mo? Simula noong ang ninuno mo nakilala ako minsan ilang taon na ang nakalipas, binigyan kita ng handicap na 10 galaw. Pagkatapos nito, seryoso na ako. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Palagi mong iniinsulto ang ninuno ko. Ngayon, pupunta ako upang pagpira-pirasuhin ka. Oh, hindi. Gusto ni Sam siyang patayin. Mamatay ka. Mag-ingat!
Paano nangyari iyon? Yung lalaki ay hindi basta-basta. Gusto mo akong saktan? Mas mabuting magsanay ka sa ilang siglo pa. Siya ang nanalo? Nanalo ba talaga si Cedric? Kahit si Lady Zelen ay hindi tugma kay Sam, tinalo ni Cedric siya? Lagi ba niyang itinatago ang kanyang kapangyarihan? Imposible! Si Cedric ay isang mangmang. Paano niya natatalo si Sam? Walang hanggan ang langit. Mga mangmang na tulad mo. Hinding-hindi mauunawaan kung ano ang nangyari. Si Sage ay nanalo na sa taya. May pagkakataon tayo na gawin siyang ating Panginoon ngayon. Hindi mo magagawang harangan ng aking welga. Hindi ka taga-Lunares. Sino ka? Bat. Ako si Cedric Lorne. Cedric Ako si Lorne? Cedric Lorne. Ano ang pangalan mo? Ako si Cedric Lorne. Cedric Lorne? Cedric Lorne. Maaaring siya ay... Talo ka. Baba ka na. Sabi mo, nandito pa ako. Masyado kang nahuhumaling sa tagumpay. Habang lumilipas ang panahon, magiging mga demonyo sa loob mo. Huwag mong sabihin sa akin kung paano magsanay. Ako ang Cooper Sect na pinakamaliwanag na disipulo. Hindi ako kailanman matatalo sa iyo. Guro, hindi tayo pwedeng matalo. Binigyan tayo ng utos ni Lady Cooper. Kung mabigo tayo, Tayo'y, hayaan mo akong lumaban sa kanya. oh, Hayden, ano ang ginagawa mo? Nabigo ang bata. Pinalitan siya ng matanda. Maaari kang pumunta at ipagpatuloy ang laban kung gusto mo. Mga langgam lang sila. Hindi mahalaga kung sino. Naghahanap ka ng kamatayan. Paano nangyari iyon? Elk Striker. Iyon ay Bakit naging madilim ang langit? ano ba? Anong nangyari? Eclipse. Ito ay nangyayari lamang kapag ginagamit ang mga banal na artifact. Ang espadang ito ay tinatawag na Elk Striker. Ibinigay ito ni Lady Cooper, isang sandata pang-ikasiyam na baitang. Ngayon, gagamitin ko ito para ipadala ka sa impyerno. Elk Striker? Hindi ba't ibinigay ko ito kay Hailey? Nagdagdag ako ng mahika sa espadang ito. Kaibigan, matatalo ka! Cedric, si Sam ay pabaya kanina. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magbibigay ng pagkakataon sa iyo. Mamatay ka. Cedric, ingat. May mali. Siguro, ginawa ni Hayden ng mahika ang espada. Cedric, kunin mo ito. Anong ginagawa mo? Guro, wala si Cedric ng espiritual na enerhiya. Bakit? Hindi ko alam, pero kahit ano, ay posible. Siguro, ito ay dahil sa kanyang solar body. Verdance, narinig ko na ito ay sandatang pang-ikalimang baitang. Pero ang espada ko ay pang-ikasiyam na baitang. Cedric, hindi mo ako matatalo. Kahit pang ikasiyam na baitang pa, wala kang magagawa kahit may banal na sandata ka pa. Ang yabang. Gaano ka pa tatagal?
Cedric, nanalo ba siya? Anong nangyari? Ang welging iyon ay hindi kayang gawin ng isang nasa ascension stage. May mali sa espadang iyon. Sa palagay ko, ang mga karaniwang sandata ay hindi kayang ang aking banal na enerhiya. Paano maihahambing ang Verdance sa aking Elk Striker? Cedric, matatalo ka. Bakit si Hayden biglang naging napakalakas? Ang kanyang enerhiya mukhang mali. Mas mataas kaysa sa Ascension Stage. May mali sa kanyang espada. Oh, Paano maihahambing si Verdance? Sa aking Elk Striker? Cedric, matatalo ka. Gamit ang espada bilang medium para makakuha ng mas maraming enerhiya. Ang pamamaraang ito ay may isang problema lamang. Paano niya nalaman? Bakit? Naghahanap ka ng dahilan dahil hindi ka mananalo? Sino ang nagsabing natalo ako? Iba lang ang teknik, kung tutuusin. Ang kakaiba ng taong ito. Hindi ko na ito pwedeng patagalin. Kailangan kong tapusin ito ngayon. Ngayong wala kang espada, gusto kong makita kung paano mo ako matatalo. Sino ang nagsabing wala akong espada? Hindi ba may isa doon? Ano? Gusto niyang mamatay? Gagamitin niya ang lightning sword? Baliw na siya. Paano niya magagamit ang espadang iyon? Tama. Baliw na siya. Sang-ayon ako. Baliw siya. Cedric, ang espadang iyon isang sinaunang relikya. Wala pang sino man ang nakabunot nito. Dahil lang nabigo ang iba, hindi ibig sabihin na mabibigo rin ako. Panoorin mong mabuti. Halika! Halika. Cedric, tumigil! Mayroong napakalakas na selyo rito. Kapag hinawakan ito ng mga mortal, sila ay aatakehin. Huwag kang maghanap ng gulo. Tama ka. Mayroon ngang selyo rito. Ang selyo ay epektibo sa iyo, ngunit hindi sa akin. Ikaw, Tama na ang usapan. Gusto kong makita kung sino ang may-ari ng espadang ito. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Hayaan mo siyang subukan ang selyo muna. Hindi pa huli ang lahat para umatake kapag siya ay nabigo. Dumapa, huwag kang magpahiya. Tama yan. Ang espada ay isang sinaunang relikya. Wala pang sino man na nakabunot nito. Bumaba ka. Huwag kang magpahiya. Binigyan kita ng pagkakataon. Masyado kang mahina. Hindi mo ako masisisi ngayon. Anong nangyayari? Ano ito? Anong nangyayari? Anong nangyari? Ako ang silangang emperador. Pahintulutan ninyo akong hiramin ang espadang ito. Halika! Tingnan. Anong nangyari? Anong nangyari? Talagang, binunot niya ito. Paano nangyari yon? talagang binunot ni Cedric ang espada. Maaaring siya ay... Cedric talaga. Binunot ang espada. Guro, hindi ba sabi mo tanging ang taong iyon ang makakabunot nito? Kung gayon, Maaaring si Cedric. Maaaring ang taong iyon ay... siya ba? Ang enerhiyang ito. Ito ang kidlat na espada. Nagising na ba ang silangang emperador? Siya talaga. Pagkalipas ng 10,000 taon, ang emperador sa wakas ay nagising na. Nasaan ang 6 na muse? Magandang araw, Lady Cooper. Pagkalipas ng 10,000 taon, bumalik na ang emperador.
Sumunod kayo sa akin sa ibaba na kaharian at batiin siya. Oo, aking ginang. Ang espada na ito parang normal lang. Paano mo nagawang hugutin ito? Walang sandata na hindi ko kayang kontrolin sa mundong ito. Sobra na ang saya ko. Ngayon, oras na para tapusin ito. Kailangan ko siyang patayin at makuha ang espada. Suntok ng banal na usa. Ang enerhiyang ito, hindi lang ito ascension, ito ang tuktok ng ascension. Ang kapal ng mukha mo, Hayden. Nandaraya ka. Tanga, mamamatay ka. Mamatay. Gudo. Buisit. Cedric, talagang nanalo? Hindi ako makapaniwala. Imposible. Paano nangyari yan? Kaya ba niya? Maging, bihirang henyo? Tiyak na isa siyang henyo. Imposible. Wala lang siya. Paano niya nagawa yun? Lahat? Umalis na po kayo. Lady Cooper, pinapunta ako para kunin ang espada. Kung haharangin mo ako, siya ay magpaparusa sa iyo. Kalimutan mo ang kanyang parusa. Kahit dumating siya dito ng personal, kailangan niyang lumuhod sa akin. Grabe. Ininsulto mo siya. Mamatay ka. Tama na ang kalokohan. Kung aaminin mong talo ka, kaya kong patawarin ka. Ngunit kung magpapatuloy ka mang-aapi sa amin, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Si Lunaris. Ang araw na dumating si Lady Cooper ay ang araw ng iyong kamatayan. May utang ako sa Lunaris. Habang nandito ako, walang makakalaban sa kanila. Bukod dito, nasa akin ang espada. Madali kong mapapatay ka kung gusto ko. Paano nangyari yon? Nabasag ang espada. Talagang nabasag. Paano nangyari iyon? Gudo, Tingnan, liwanag na. Lumayo ka! Tulong. Umalis ka. Ano ang pangalan mo? Ako si Cedric Lorne. Kaya, siya iyon. Ang espadang ito ay akin. Sinira mo ang espada. Ang iyakin na iyon mula noon. Ngayon ay ang pinuno ng Lunaris. Cedric, ang espadang iyon ay pag-aari ni Lady Cooper. Tama na. Hayden, naging mabait ako sa iyo. Umalis ka na. Sige, napakagaling mo. Bibigyan kita ng 7 araw para dalhin siya sa Cooper Sect. Kung hindi, maghintay ka lang na patayin ni Lady Cooper. Anong nangyari? Mahusay. Linte, si Cedric ay isang banta sa atin. Ang Lunaris ay malamang nas malaking problema ngayon. Tama. Ano ang gagawin natin ngayon? Mamamatay tayo. Oo, si Cedric ay isang sumpa. Gudo, nasira ang espada. Ang Cooper Sect ay hindi papayag dito. Ano ang gagawin natin? Nagawa niyang bunutin ang espada, ngunit siya ay iba na sa taong naaalala ko. Guro, ang espada ay ang sagradong relic ng ating sekta. Ito ay sinira ni Cedric.
Hindi siya mapapatawad. Mangyaring alisin ang kanyang kultibasyon at palayasin siya. Alisin ang kanyang cultivation. Palayasin siya sa sekta. Alisin ang kanyang cultivation. Palayasin siya. Palayasin siya. Hindi ako makapaniwala. Ang buong Lunaris sect ay puno ng mga bulag na tanga. Master Dawson, ano ang ibig mong sabihin? Talagang matigas ang ulo mo. Kung hindi humakbang si Sage, ang Lunaris sect ay matagal nang natalo sa taya na ito. Tama iyan. Ang lightning sword ay nawasak. Ngunit si Sage ay naglabas lamang ng espada para sa Lunaris sect. Ngayon, gusto ninyong alisin sa kanya ang kanyang cultivation at palayasin siya? Kayo ay talagang walang puso at walang utang na loob. Lahat kayo ay nagbubulaan ng walang pananagutan. Iyan si Lady Cooper, pinuno ng mga kaharian. Kung siya ay magsisi, huwag kang mag-alala. Dahil sinira ko ang lightning sword, ako ang mananagot ng buo. Kung gusto niyang may panagutan, kaya ko siguraduhing hindi mapinsala ang sekta. Tama na. Ako ang magdedesisyon. Hindi mo kailangang makialam. Master Prin, Master Dawson, salamat sa pagtulong mo sa amin ngayon. Hindi namin makakalimutan ang iyong kabutihan. Gayunpaman, ang natitirang bagay ay nasa pagpapasya ng aming sekta. Siya, dahil sinabi mo iyan, aayaw na ako. Sandali. Kayo tatlo, pumunta kayo ng 3,000 milya sa kanluran. Mayroong isang peach blossom spring. Ang makikita ninyo doon ay nakasalalay sa inyo. Salamat, Sage. Cedric, sinira mo ang hiyas ng aming sekta. Ito ay isang malaking pagkakasala. Gayunpaman, dahil may dahilan ka, papalampasin ko na. Sige, umalis ka na. Umalis ka. Guro Prin, huvag! Sinira ni Cedric ang lightning sword at nagalit ang upper realm. Kung hahayaan mo siyang umalis ng napakadali, ang ating sekta ay kailangang dalhin ang kanyang pasanin. Oo, Guru Prin. Ang bait mo naman. Sa pagpapalaya lang sa kanya, bakit hindi natin gawin siyang bihag? Kung tayo ay sisihin, ibibigay natin siya. Oo, tama yan. Oo, itali siya. Kunin siya. Guro Prin, hindi naman walang katwiran ang mga disipulo. Marahil. Kalimutan mo na. Dahil ganoon ang sitwasyon, ikulong si Cedric sa bangin ng refleksyon upang maghintay ng karagdagang utos. Naunawaan ko, Lunaris sect. Anong tapang mo na walang respeto sa amin? Lalo na si Cedric. Hindi ko siya pakakawalan. Nagpakita na ang banal na Panginoon. Pagbati, Lady Cooper. Ipalaganap ang balita sa 3 araw. Ang seremonya ng pagtanggap ay gaganapin. Ako mismo ay bababa upang salubungin ang silangang emperador. Oh, Lady Cooper. Master Smith, sino ba talaga ang Eastern Emperor na? Ven, binanggit ng banal na Panginoon? Ang Eastern Emperor ay ang kataas-taasang pinuno ng lahat ng kaharian. Walang katulad, kahit si Lady Cooper ay hindi niya katapat. Kung gayon, kung makakamtan natin ang pabor ng Eastern Emperor, hindi ba tayo makakaakyat at magiging immortal? Siyempre, ikaw ang mamamahala sa pag-aayos ng seremonyang ito. Hindi ka dapat magkamali. Opo. Lahat ng mga kaluluwang ito ay bumalik na sa kani-kanilang lugar. Oras na para sa akin na bumalik sa immortal na kaharian. Ang problema lang, bakit ka nandito? Maraming tao kanina. Mahirap magsalita. Umalis ka na agad. Umalis ka sa Lunaris sect. Kung aalis ako at gusto ng Cooper sect ng may sisihin, ano ang mangyayari sa sektang ito? Wala kang dapat alalahanin. Binibigyan kita. 2 oras. Umalis ka bago mabago ang isip ko. Sa tingin mo ba ang pananatili ko rito ay hahantong lamang sa kamatayan? Iyon ba ang dahilan kung bakit ka lihim na pumunta para palayain ako? Masyado mong pinapahalagahan ang iyong kahalagahan. Para lang sa natinulungan mo. Bitawan mo ako. Ano ang ginagawa mo?
Hindi mo ba naisip na dapat bayaran ang utang mo sa akin? Hindi mo ba naisip na oras na para bayaran ang utang mo sa akin? Ang lakas ng loob mong maging bastos? Ano ang gagawin mo? Papatayin mo ako? Ikaw. Ito ang kondo. Para umalis ka rito sa loob ng 2 oras. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa iyo. May utang pa ako sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kung nandito ako, walang mananakit sa Lunaris Sect. Mas mabuting alagaan mo muna ang sarili mo. Ganoon pa rin siya tulad ng dati. Master Prin, ito ang welcome ceremony ng Cooper Sect. Dumating kami ng walang imbitasyon. Okay lang ba ito? Ang Lunaris Sect ay nasa mapanganib na posisyon. Mukhang ang dakilang pinuno na iyon lamang ang makakapagligtas sa atin. Nira, ano ang ginagawa mo rito? Naira, anong ginagawa mo dito? Kahit na ang Cooper Sect ang nag-organisa ng seremonyang ito, hindi nakasaad na hindi pinapayagan ang Lunaris Sect. Hindi ako pumunta sa iyo, ngunit ipinadala mo ang iyong sarili diretso sa akin. Nasaan si Cedric? Patay na siya. Akala mo ba tanga ako? Gusto kong makita ang katawan niya, patay man o buhay. Dahil ang Lunaris Sect gustong protektahan siya, kaya mong pagdusahan ang parusa niya kapag dumating si Lady Cooper. Wala kang pakialam. Matigas ka pa rin. Dadalhin kita diretso kay Lady Cooper. Tingnan natin kung paano ka kumilos. Ang lakas ng loob mo. Miss Prin, pareho tayong matatalino. Hindi ba pumunta ka ng todo sa Cooper Sect para humanap ng tao sususuporta sa Lunaris Sect sa seremonya para magkaroon ka ng paraan para makaahon? Ang seremonyang ito ay iniutos na isagawa ni Lady Cooper. Pumunta ka ng walang imbitasyon. Sa palagay ko, hindi ito magalang. Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto ko? Paano ito? Ikaw at ako ay maaaring mag-usap sa mga panloob na silid. Kung magaling ka, magpapanggap akong walang nangyari. Ano yan? Sobra ka na! Hindi mo lugar ang magsalita. Hindi ito lugar para magsalita ka. Ikaw. Tama na, Hayden. Sa tingin mo ba talaga ang Lunaris Sect ay madaling talunin? Ang seremonyang ito ay inorganisa ng Cooper Sect. Ako ang nagdedesisyon kung sino ang pwedeng pumasok at lumabas. Hayden, hindi ka magaling. Sino? Pero napakatapang mo. Sino ang nagsasalita? Cedric, ikaw pala. Cedric, bakit ka nandito? Gusto mo bang mamatay? Miss Prin, paano mo nagawang magsinungaling? Hindi mo ba sinabi na patay na siya? Ilang araw pa lang ang nakalipas. Mayroon ng balita ng aking pagkamatay? Paano mo pa nasisiyahan sa pagbibiro? Cedric, napakatapang mo para pumunta sa Cooper Sect at magdulot ng gulo. Bakit hindi? Walang lugar na hindi ko mapuntahan sa mundong ito. Ano pa, isang sektang tulad ng sayo. Hindi man lang sulit ang abala. Sige, hindi kita nasaktan sa Lunaris Sect. Gayunpaman, ito ay welcome ceremony ng Cooper Sect para sa Eastern Emperor. Tingnan natin kung gaano kaswerte ngayon. Welcome ceremony? Si Hailey ay nakatuklas. Dahil alam mong ito ay ang welcome ceremony, may alam ka ba kung sino ako? Ikaw lang ay ng Lunaris Sect, walang kwentang bata. Cedric, ginamit mo ang lightning sword at nagkaswerteng talunin ang aking master. Ngayon, akala mo, ang galing-galing mo na. Lahat kayo ay talagang bulag. Nasa Cooper Sect ka, pero lakas pa rin ang loob mo. Mukhang gusto mong mamatay. Miss Prin, dapat alam mo kung anong okasyon ito. Ayokong magsayang ng enerhiya. Umalis sa Cooper Sect agad. Master Smith, ano ang nagpagalit sa iyo hanggang sa puntong ito? Master Shaw, hindi ko akalaing ikaw ay darating ng maaga. Pasensya na at hindi ako agad lumapit sa iyo. Patawarin mo ako. Walang problema. Master Prin, ang dalawang ito ay Mayroong 365 na sect. Sila ang mga pinuno ng sect ng Eternal at Dragonspire sects. Ang dalawang sect na ito ay parehong nasa top 10. Ito ay Ito si Master Prin ng Lunaris Sect. Wala silang natanggap na imbitasyon,
kaya sinubukan nilang pumasok ng sapilitan. At pinigilan ko sila. Kalokohan yan. Ikaw. Ang Lunaris sect ay isa sa mga mababang sect. Natural lang na sila ay hindi nakatanggap ng imbitasyon. Master Zeller, talagang matalino kayo. Ang mga mababang sect na ito, tulad ng Lunaris sect, ay hindi dapat makilahok sa seremonya. Pakiusap, Miss Prin. Zelen, umalis na tayo. Sandali! Sinabi ko sa iyo na sisiguraduhin ko ang kaligtasan ng Lunaris kung gusto mong dumalo sa welcome ceremony. Walang makakapagpaalis sa iyo. Cedric, sino ba sa tingin mo ang iyong sarili? Lahat ng dadalo ngayon ay mga nangungunang pinuno at mga pinuno ng sekta. Bakit ka naglakas loob na maging ganyan ang tapang? Pinapayo ko sa iyo na huwag magsalita ng labis ang kayabangan. Kung hindi, baka mailagay mo ang iyong sarili sa mga masalimuot na sitwasyon. Ikaw ay gutom sa kapangyarihan at mayabang. Ito ba ang tinatawag mong isang pinuno? Ikaw. Noong panahong iyon, ang silangang emperador ay nag-seal ng langit upang magdala ng kapayapaan at katatagan sa mundo. Sino ang mag-aakala na ang Mga matatanda ang nagwawala? Paano mo nagawa iyon? Cedric, tumigil ka sa pagsasalita ng walang kabuluhan. nagsasalita lamang ako ng katotohanan? Ang lupaing ito ay puno ng mga parasito. Panahon na para linisin ito. Mayabang na bata, paano nangahas ang Lunaris sect kumilos ng ganito sa harap ko? Maliwanag na hinahanap mo ang kamatayan? Gusto kong makita kung ano uri ng kakayahan ang tunay mong mayroon para magsalita ng ganito katapang dito. Mangyaring kumalma. Si Cedric ay nagsalita lang ng hindi nag-iisip. Mangyaring huwag siyang sisihin. Cedric, magmadali ka at humingi ng tawad. Kahit na handa ako, maaaring hindi nila kayang tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Ikaw? Cedric, pinukaw mo ang mga matatanda ng paulit-ulit. Ang iyong pagkakasala ay hindi mapapatawad. Ngayon, ako ay magtuturo sa iyo ng leksyon. Sino ang mangangahas na gawin iyon? Gusto kong makita kung sino ang may tapang humawak sa kanya. Master Dawson, and hey, Stormfell sect. Master Dawson, anong ginagawa mo? Kahit anuman na karaniwan mong inaapi ang iba. Ngayon, sino mang maglalakas loob na walang respeto? Kay Sage ay lalaban sa Stormveil sect. Siya ay pinarangalang panauhin ng Spirit Blade sect. Sino mang magtangkang humadlang sa kanya sa pagdalo sa seremonya ay magiging kaaway ng Spirit Blade sect. Ang Snow Cloud sect ay gayon din. Sino mang sumalungat sa kanya ay sumasalungat sa aming sect. Salamat, Sage, sa iyong patnubay. Mukhang natagpuan ninyong lahat ang hinahanap ninyo. Lahat ay salamat sa iyong patnubay. Kung wala ito, hindi sana namin natagpuan ang Peach Blossom Spring. Ano? Ang Peach Blossom Spring? Ano? Ayon sa alamat na ang bukal ay nakatago sa loob ng Peach Blossom Cave at hindi pa napapasok magpakailanman. Nagtagumpay ba talaga sila? Puro kalokohan. Ang Peach Blossom Spring ay isa sa 36 na nakatagong yungib. Akala mo ba napakadali na basta-basta masumpungan? Iyan ay walang katuturan. Ang daming tanga. Alam kong hindi kayo maniniwala. Tignan ninyong mabuti. Itong kulay na bote. Ito ang Heaven's Edge Universe Sword. Ito ay Ito ang Primordial Pearl Umbrella. lahat ito ay napakabihirang banal na artifact. Lahat ito ay mga bihirang banal na artifact. Mukhang marami kayong nakuha. Salamat sa iyo. Hinding-hindi namin malilimutan ang iyong kabutihan sa amin. Napakaraming mga banal na kayamanan. Paano mo nalaman ang lihim ng Peach Blossom Spring? Bilisan mo at sabihin sa amin kung nasaan ang yungib. Mga sakim na tanga, hindi kayo karapat-dapat malaman kung nasaan ito. Miss Prin? Ayaw mo bang dumalo sa welcome ceremony? Basta mapapasabi mo sa kanya ang lokasyon ng Peach Blossom Cave, ang Lunaris sect ay bibigyan ng lugar sa seremonya. Anong kalokohan? Bakit kailangan ni Sage ng iyong pahintulot para dumalo sa seremonya? Sino ka ba? Huwag mong isipin na kaya mong mag-astang walang pakundangan dahil sa Stormveil sect. Hindi lang ikaw, kahit dumating ang tatay mo, kailangan niyang sumunod sa akin. Ikaw. Tama. Ang seremonya ngayon ay inorganisa ganap ng Cooper sect. Kayong mga bata ay walang karapatang mag-astang ganito rito. Master Prin, siya ay kabilang sa Lunaris sect. Tiyak na makikinig sa iyo. Pag-isipan mo ito. Ito ang welcome ceremony. Kung mawala sa iyo ang pagkakataong ito, Lunaris sect, baka hindi na magkaroon ng pagkakataong sumikat. Tumanggi ako. Ikaw,
Miss Prin, huwag kang maging bobo at mayabang. Nagiging mabait ako at pinapayuhan ka. Dahil ikaw ay napakawalang utang na loob, huwag mong sisihin ako sa pagiging walang awa. Master Prin, lahat ng mga taong ito ay eksperto. Kung ang Lunaris sect ay makasakit sa kanila, tayo ba ay? Oo, Master Prin. Bakit pa mag-abala para sa walang kwentang taong ito? Cedric, bilisan mo at sabihin sa kanila kung nasaan ang kuweba. Sinusubukan mo ba kaming patayin? Ang papatay sa iyo ay ang iyong kamangmangan at kabobohan. Kung hindi dahil sa iyo, ang Lunaris sect ay hindi makakarating sa ganitong punto. Master Prin, iginigiit mo pa rin ba na protektahan siya? Sabi ko, tumanggi ako. Kung ipagkanulo ko ang isang tao para sa Lunaris sect ngayon, ano ang magsasabi na hindi ko ipagkanulo ang Lunaris sect para sa sarili kong kapakanan sa hinaharap? Tumanggi ako at hindi ko magagawa ang ganoong bagay. Sige. Mabuti. Ako, si Silas. Opisyal na umaalis sa Lunaris sect. Silas, alam mo ba ang iyong sinasabi? Siyempre, alam ko. Lahat kayo ay ipinagtatanggol lang siya. Ako ang sa Lunaris sect pinakamahusay at pinakamataas na ranggo ng mga disipulo. Gayunpaman, lahat ay nasira dahil sa kanya. Kung ang Lunaris sect ay hindi man lang mapapanatiling ligtas, bakit pa ako magpapatuloy na manatili dito? Nira, sinasabi ko sa iyo, balang araw, pagsisisihan mo ito. Bawat isa ay may kanya-kanyang landas. Hayaan mo siyang umalis. Ay, Guru Smith, gusto kong sumali sa Cooper sect. Pakiusap, tanggapin mo ako. Gusto mong sumali sa Cooper sect? May paraan. Hanggat lumuluhod ka at pumayag na maging alipin ko, papayagan kitang pumasok sa Cooper sect. Sige, payag akong maging alipin mo. Pakiusap, papasukin mo ako sa Cooper sect. Silas, may natitira ka bang dignidad? Anong silbi ng dignidad? Hindi ako mabubuhay dahil dito. Ikaw? Kalimutan mo na, hindi na kailangang pigilan siya. Kung gaano kalayo ang isang tao ay hindi nakadepende sa kanyang talino, kundi sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagluhod ay hindi para sa kanyang dangal, kundi sa kanyang sariling landas. Tama na. Isa ka na sa amin, isang alagad ng Cooper sect. Salamat, Sam. Maging ang sarili mong mga alagad ay nagtaksil sa iyo. Mukhang ang Lunaris sect ay wala ng pag-asa. Huwag mong sayangin ang iyong lakas sa kanya. Dahil sila ay napakamangmang, huwag mo akong sisihin kung ako ay magiging bastos. Bastos? Paano mo iyon gagawin? Maaaring maparatangan ng kasalanan ang isang inosente para sa anumang bagay. Dahil tumanggi kang tumanggap ng kabutihan noong inialok. Pagsisisihan mo ito. Ako na mismo ang gagalaw. Napaka-rebelde. Ikaw, bata. Nakakainis. Cedric, ikaw. Talagang kakaiba si Sage. Siya ay eksperto sa antas ng Grandmaster. Ang galing niya. Cedric, talagang matapang ka. Paano mo nagawang maging marahas sa Cooper sect? Ano naman? Nagawa ko na. Ano ang magagawa mo sa akin? Sige, mabuti. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako Xiao. Kapag mataas kang bata, tuturuan kita ng leksyon ngayon. Sino ang maglalakas loob na gawin iyon? Ang sino mang manakit kay Sage ay lumalaban sa Spirit Blade sect. Wala kayong karapatang kumatawan sa kapangyarihang nasa likod ninyo. Kalimutan mo na? Oras na upang linisin ang gulo na ito. Anong problema? Natatakot ka ba? Natatakot? Hindi ako natakot sa kahit ano. Palagi kong tutuparin ang aking salita. Sinabi kong pananatilihin kong ligtas ang Lunaris sect. Walang sino man sa mundong ito ang makakasakit sa kanila. Ikaw. Palagi kayong nag-uusap tungkol sa welcome ceremony, ngunit wala sa inyo ang tapat. Kayo ay mga oportunistang pinaandar ng kasakiman. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang ibig sabihin ng pagsusulong ng katarungan at paglalakad sa matuwid na landas. Matuwid na landas? Sino ka ba para turuan kami? Dahil nagtanong kayo kung sino ako, sasabihin ko. Ako ang pangunahing bituin ng kaganapang ito, ang Eastern Emperor.
Ano? Ang emperador ng silangan? Paano mo nagawang magpanggap na emperador, ikaw na hamak? Mukhang gusto mong mamatay. Nagpapanggap na emperador ng silangan? Huwag mo nang pangarapin na makaalis dito ng buhay. Cedric, tigilan mo na ang pagpapanggap. Hindi ako. Panoorin mo at makikita mo. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Cedric, bumaba ka. May selyo ng emperador sa sagradong taluktok. Ang batang ito ay sira na yata ang ulo para mangahas makialam sa sagradong taluktok. May selyo sa sagradong taluktok. Kahit ako ay hindi mangahas lumapit ng ganoon kawalang ingat. Hinahanap niya ang kamatayan. Ang selyo ng langit ay sapat para sirain ng isang ekspertong antas ng dakilang guro. Dahil sa kanyang mahinang pagsasanay, nag-aalinlangan ako kung siya ay makalapit ng 3 talampakan sa sagradong taluktok bago siya tuluyang mapuksan. Cedric, nababaliw ka na ba? Bumaba ka. Ayos lang. Panoorin mo lang. Bumalik ako mula sa ikot ng muling pagsilang. Lahat ng mga Diyos at demonyo lumapit at magbigay pugay. Bumalik ako, lumapit at magbigay pugay. Ito ang emperador ng silangan. Wala ba ang selyo ng langit sa banal na taluktok? Bakit si Cedric ay hindi nasaktan? Paano ito nangyari? Bakit ang selyo ay walang epekto kay Sage? Paano ito posible? Ito ang banal na taluktok. Ang emperador lang ang makakarating doon. Hindi pa ba ninyo naiintindihan lahat? Baka siya. Baka. Cedric, bumaba ka agad. Ang tapang mo. Yan ang banal na taluktok ng silangang emperador. Pangahas kang dumihan ito. Loko-loko ka ba? Kung malaman niyan ang silangang emperador, Lahat tayo ay masisisi rin. Bumaba ka na. Mga tanga kayo. Wala akong sasabihin sa inyo. Hailey, bumaba ka at makita mo ako. Pangahas mong tawagin ang banal na Panginoon sa kanyang unang pangalan? Hahanap ka ng kamatayan. Lahat atakihin siya. Patayin siya. Oo, magtulungan tayo. Patayin siya. Ito. Ito. Ginang Cooper. Pagbati! Ginang Cooper! Pagbati, Lady Cooper. Tumayo na kayong lahat. Salamat, Lady Cooper. Lady Cooper, nahuli namin ang sumira sa lightning sword. Pakiusap, ibigay ang iyong utos. Ganoon ba? Sino siya? Nasa likod mo siya. Aking Panginoon ko? Lady Cooper, ang lalaking ito ay hindi lamang sumira sa lightning sword. Pumunta pa siya at tumayo sa sagradong tuktok ng emperador. Dapat siyang parusahan. Ang taong ito ay nagsasalita ng walang pagpipigil at mayabang. Parusahan mo siya. Sinasabi mo ba sa akin na hatulan siya? Eksakto. Karapat-dapat ang batang ito kahit na siya'y itapon direkta sa impyerno. Lady Cooper, hindi sinasadya ni Cedric iyon. Sa totoo lang. Hindi mo na kailangang magsalita pa. Kaya sabihin mo sa akin, anong parusa ang nararapat sa kanya? Lady Cooper, ang unang kasalanan niya ay ang pagsira ng lightning sword. Sa aking pananaw, dapat nating baliin ang kanyang mga paa at ibitin siya sa tarangkahan upang iwan sa init ng araw sa loob ng 7 araw. Lady Cooper, ang pangalawa niyang kasalanan ay ang paglapastangan sa sagradong tuktok. Dapat nating alisin ang kanyang cultivation at ipahamak siya magpakailanman. Master Shaw, iyan ay mali. Sa mga kasalanang tulad ng akin, natatakot ako na maaaring hindi sapat iyon. Dapat ang aking kaluluwa at katawan ay isabit sa isang parol at hindi kailanman makapagpahinga ng payapa. Ikaw, Lady Cooper, tingnan mo siya. Ang taong ito ay talagang mayabang. Kahit sa harap mo, naglakas loob siyang kumilos ng bastos. Tunay, si Cedric ay kabilang sa Lunaris sect. Ang parusahan lamang siya ay hindi sapat. Dapat nating sirain ang Lunaris sect
bilang babala sa iba. Tama. Ang Lunaris sect ay patuloy na pinoprotektahan si Cedric. Dapat silang parusahan. Silas, disipulo ka rin ng Lunaris sect. Paano mo masasabi iyan? Kailan ako naging disipulo ng Lunaris sect? Ako ay kabilang sa Cooper sect. Ang usapin ng sect mo ay walang kinalaman sa akin. Sid, kung ganoon ang sitwasyon, gagawin ko ang gusto mo. Lady Cooper. Mga tauhan, baliin ang kanyang mga paa at isabit siya sa pintuan upang lutuin sa loob ng 7 araw. Ito, alisin ang kanyang kultibasyon at hayaan siyang pumunta sa impyerno. Tanggalin ang kanyang posisyon sa pamumuno at ipadala siya sa malamig na lupain, Chiron Peak, para maparusahan sa loob ng 1,000 taon. Ito. Lady Cooper, bakit mo ito ginagawa? Lady Cooper, nagkamali ka ba ng pagkakaintindi? Kami. Lady Cooper, wala kaming ginawang mali. Bakit mo kami pinaparusahan? Nilapastangan mo ang pangalan ng Eastern Emperor at ininsulto ang kanyang karangalan. Paano iyon nagpapatunay na inosente kayo? Panginoon, nasisiyahan ka ba sa parusang ipinataw ko sa kanila? Ano? Panginoon? Siya ang Eastern Emperor? Ano? Hindi pwede. Siya talaga ang silangang emperador. Ito ang kanyang tadhana. Mula ngayon, magiging mga alagad ng emperador. Oh, Paano niya kaya maging silangang emperador? Peke! Dapat peke! Bakit hindi ka lumuluhod sa silangang emperador? pagbati, aking Panginoon. Siya talaga ay ang silangang emperador. Siya ang mula noon. Hailey? Noon, tinatakan ko ang langit upang maibalik ang kapayapaan at pagkakaisa sa mundo. Gayunpaman, pagkatapos ng siklong ito, ang aking nakita at naranasan ay isang mundo puno ng pagkamakasarili at mga pakana. Bilang isang banal na Panginoon, ganito ba mo ginagawa ang iyong mga tungkulin? Paumanhin. Mula ngayon, bantayan mo ang mundong mortal sa isa pang 3,000 taon. Walang pagkabigo ang pinapayagan. Oo, aking Panginoon. Tungkol naman sa kanila, tanggalin ang kanilang kultibasyon at ipadala sila sa muling pagsilang. Kapag sila ay nakagawa na ng 3,000 mabuting gawa, saka sila makakabalik. Oo, aking Panginoon. Ang seremonya ay matatapos dito. Bababalik ako sa immortal na kaharian. Lahat kayo ay maaaring umalis. Lumayo, umalis. Ikaw. Hindi ba bumalik ka sa immortal na kaharian? Sinabi ko sa iyo, maaari akong pumunta kahit saan na gusto ko sa mundo. Mayroon pa akong isang bagay na utang ko sa iyo.